Mga balitang pinag-uusapan, mga storyang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwentong ating himayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari sa ating lipunan. Kasama ng mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon. Sa Bagong Pilipinas, ako po si Maan Macapagal. On assignment. Tuwing Enero 9 ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Dagsa ang mga deboto bago pa man dumating ang araw ng traslasyon. Pero ito, alamin muna natin yung mga negosyong umusbong sa palibot ng Quiapo Church. Yan ang pinantayan ni Denise Osorio on assignment. Tuwing buwan ng Enero, nagiging sentro ng pananampalataya ang Quiapo. Mula madaling araw hanggang hating gabi, puno ng deboto ang Plaza Miranda na may dalang panata, dasal at pag-asang gumaan ang kanilang buhay. Kasabay ng panata at pagdagsa ng tao ang pag-usbong ng kabuhayang matagal ng kaakibat ng pista ni Jesus Nazareno. Mga kandila, panyo, tuwalya at pagkain na bahagi na ng tradisyon ng pananampalataya. Karaniwan ng tiyak ang kita tuwing ang kapistahan sa paligid ng Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Pagka may okasyon, triple yan. Lahat nabebentahan. Kasi ang pista ng Quiapo, dinudumog. Ang Quiapo talaga, mumulang umaraw, dinudumog ang Quiapo. Kasi Nazareno talaga. Ngunit sa dami ng nagtitinda, hindi pare-pareho ang inaasahang kita ng bawat vendor. May ilan na umaasa lamang na makabawi sa puhunan kahit na mapagod sa maghapon. Kasi nagiging sales namin, pwede rin ng ang dami kasi namin. Ang dami kaya yung sales namin hati-hati. Sa likod ng mataong kalsada, may tahimik ngunit matagal ng mga negosyo. Araw-araw nang nakikipagsapalaran ang ating mga kababayang vendor dito sa Plaza Miranda, lalo na't pista ng itim na Nazareno. Pero sa kabila ng pagkain, tuwalya at kandila para sa pananalig ng ating mga deboto, mayroong ekonomiyang makaluma, hindi tradisyonal at hindi pangkaraniwan. Isa sa pinakamatagal at pinakakontrobersyal na bahagi ng Quiapo ang bentahan ng mga anting-anting. Hindi ito basta souvenir dahil para sa mga bumibili, isa itong pisikal na simbolo ng proteksyon laban sa sakit, malas o panganib na hindi nakikita. Tulad ni Mar Navarro na 40 taon nang nagbebenta ng anting-anting. Iba-iba ang anyo ng paninda. Mayroong medalya, agimat, at mga gamit na may partikular na layunin depende sa pangangailangan ng bumibili. Bago nila kunin yan, ayan, ibinibigay namin sa kanilang proseso, mayroon dasal niyan, every medal ay may kanya-kanyang dasal yan. Karami niyan ay mga tinatawag na Latin, yung credo. Para sa ilan, mas buo ang panata kapag may nahahawakang simbolo ng kanilang dasal. At hindi lamang mga lokal ang tumatangkilik sa ganitong paninda. Dahil pati mga dayuhan, ito na ang dinadala nilang bahagi ng Quiapo sa kanilang bansa. Mga Katolik din mga yun, mga kumukuhan dito, mga foreigner. Alam din nila yung mga dasal niyan. Iba yung nandito at pagdating doon, yun din, itatranslate din nila sa dasal. Kung may hinahanap na proteksyon ng ilan, may iba naman, lunas ang kailangan at alternatibong gamot ang umanong sagot sa karamdaman ng katawan. Ayon kay Marilu Santa Ana, na dekada na rin ang binilang sa pagbenta ng herbal medicine, karaniwang bumibili rito ang mga hindi agad makalapit sa formal na serbisyong medikal. Dahilan nila, yung iba may mga karamdaman, may mga sakit. Lalo na yung mga may inuubo, merong sakit sa bato, sa mayoma, meron ding mga eczema,
iba-ibang klaseng sakit ang ano. Meron dito, iba-ibang klaseng sakit, pero may mga gamot din. Dagdag ni Marilu, mas pinipili ng mga deboto ang sariwang dahon, lalo na tuwing pista, kung kailan mas maraming naniniwalang mas mabisa ang natural na lunas. At sa ganitong panahon, ramdam ang pagtaas ng kanyang kita na malaking tulong sa araw-araw niyang gastusin. Meron din, kung aabot, 5,000. Normal, 2,000 lang, 1,000 mahigit. Ngunit hindi lamang pisikal na karamdaman ang dinadala ng mga deboto sa Quiapo. Marami ang mga tanong na walang agarang sagot. May mga problemang hindi kayang ipunas, ipainom o isuot bilang anting-anting. Dito pumapasok ang mga manghuhula tulad ni Lawrence Peñalba na 5 dekada na ring bahagi ng Quiapo. Aniya, hindi ito kapalit ng dasal, kundi dagdag na gabay sa mga desisyong kailangang harapin. Lahat ng tao talaga may mga sufferings yan. May mga individual sufferings so that they need to consult to a psyche for their problems, di ba? Para sa mga kliyente ni Lawrence, isa siyang tagapakinig, isang taong nagbibigay direksyon sa gitna ng kalituhan. Sa kabila ng batikos, iginiit ni Lawrence na ang kanyang ginagawa ay hindi taliwas sa pananampalataya. Sa bawat barang hinahawakan, sa bawat salitang binibitawan, may tiwala siyang kailangang panindigan. Aniya, isang gift mula sa Panginoon ang kanyang pagiging psychic. Sabi talaga nabasa ko sa Bible na what you are is God gift to you. And what you become is your gift to God. Kung during sa tarot card, kung ano sinasabi ng bara, based sa mga nakalagay na yan, hindi ako sumusunod yan. Hindi ako sumusunod sa meaning ng bawat card. Why? Kasi pag sumunod ako sa kahulugan ng bawat card, ibig sabihin, magiging bukis ako. Pag shuffle ko ng card, pag pili ko sa kanila, pag hawak ko gano'n, may pumapasok sa utak ko na ito yan, ito yan, ito yun. Sa gitna ng mga paniniwalang ito, malinaw na hindi iisa ang pag-unawa ng lahat sa pananampalataya. Habang ang ilan ay humahanap ng sagot sa simbolo at hula, binibigyang diin ng pamunuan ng Quiapo Church na ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno ay nakaugat hindi sa anumang bagay o ritual, kundi sa mismong pananampalataya. Ito po ay lagi na nating sinasabi at ito po ay ating tinututulan na isa lang po ang kapangyarihang nakapaloob at sinasaad sa ating ebanghelyo, sa ating banal na kasulatan. At yan ay ang kapangyarihan ng ating Diyos. Dagdag ni Father Arellano, maaring nag-ugat ang paggamit ng anting-anting mula sa impluwensya ng mga dayuhang sumakop sa bansa, dala ang kani-kanilang paniniwala, ritual at simbolo. Ngunit sa paglipas ng panahon, humalo ito sa rehiyon at bumuo ng isang kulturang sabay na lokal at hiniram. Sa pista ng Jesus Nazareno, nagsasanga-sanga ang pananampalataya. Ilan dinadaan sa dasal, ang iba sinasabayan ng ibang gabay. At sa gitna ng debosyon ay ang impormal na ekonomiyang matagal nang binubuhay ng mga nagnenegosyo sa Quiapo. Impormal man ang ekonomiya ng traslasyon, pero malalim ang pinag-uugatan sa kultura at paniniwala ng ating mga kababayan na hinubog ng panata at pag-asa. Denise Osorio, On Assignment. Ika nga ng ating national artist na si Ate Guy, Honora Honor, nasa puso natin ang himala. Kumbagay, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, na pinatitibay pa ng pananampalataya sa dakilang lumikha. Susunod sa On Assignment. Sa huling tala ng PSA, ang pinakamalaking porsyento ng sektor ang namahirap ay ang indigenous peoples eh. Pangalawa yung mangisda, pangatlo yung magsasaka. No? Patuloy na kumikilos ang ating pamahalaan upang masugpo ang kahirapan sa ating bansa. Pero ano-ano nga ba ang mga proyekto at programang ginagawa ng ating gobyerno upang masigurong umaangat ang estado ng kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino? Yan ang tinutukan ni Ana Zamora. On Assignment.
Patuloy na tumataas ang populasyon ng Pilipinas kung saan as of July 2024, sumampa sa 112.73 milyon ang bilang ng mga Pilipino base sa resulta ng 2024 Census of Population. Kinumpirma rin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang datos na yan. Ngunit sa kabila ng mataas na numero, nananatiling kontrolado ang poverty incidence sa bansa. Well, masabi natin, meron talaga tayong mga bilang ng mga mahihirap, no? At yan yung datos na ibinibigay sa atin ng Philippine Statistics Authority. Pagka tinignan natin yung bilang, nasa 760,000 na families yung sinasabi nating nasa food poor or threshold. At ito yung kailangan talagang bigyan ng mga assistance. No? But in terms of poverty threshold, ay medyo madami-dami pa ito, mga almost 3 million, 2.99 million families. At in terms naman dun sa pagkain, natutuwa tayo na ngayong taon na to ay medyo mababa yung inflation rate, mabagal yung pagtaas ng presyo ng mga pagkain. At malaking tulong dyan ang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Sa kabila ng pagtaas ng ating populasyon, ay bumababa naman ang poverty incidence. So kahit tumataas yung population, dumadami yung bilang ng mamamayan, bumababa naman yung percentage ng mga mahihirap in terms of families and in terms of population. And noong 2021, ito ay nasa 18.1%. No? Na just 1 year and a half sa term ng ating Pangulo, ito ay bumaba ng 15.5% o almost 2.6 percentage point. Mas mababa na tayo dun sa pre-pandemic. And hopefully, merong ginagawa ulit ngayon ng PSA na pag-aaral na nire-review ulit, no? Meron uling family income and expenditure survey na ginagawa at ito ilalabas sa next year. And hopefully, ay bumaba ulit yung poverty incidence. Pero sino-sino nga ba ang mga maituturing na mahirap na Pilipino? Sa huling tala ng PSA, ang pinakamalaking porsyento ng sektor ang namahirap ay ang indigenous peoples. Pangalawa yung mangisda, pangatlo yung magsasaka. No? At syempre, with those communities, nandun din yung kababaihan, nandun yung PWD, nandun yung senior citizen, yung children, so yung buong pamilya ng mahirap na naiapektado. Maiuugnay din kasi ito sa tinatawag na coping mechanism ng isang sektor. Alam naman natin ang usapin sa indigenous peoples, ito yung nasa mga mountainous areas, upland areas, at mahirap makapasok yung mga serbisyo dito sa maraming lugar. No? At ganun din yung sa mga coastal communities, mga hard to reach areas din ito, yung mga farming communities natin, maliit na yung kita nila dyan. Yung mga mangingisda natin ay nagrereklamo na dahil paliit ng paliit yung kanilang huli. Hindi na makasapat yung kanilang nahuhuling isda para pagtugon dun sa pagkain nila. Yung mga magsasaka natin ay ganun din, mababa nilang naibebenta yung kanilang mga produkto at hindi sila makasabay dun sa pagbili naman ng ibang pangangailangan nila. So ganun yung sitwasyon. Dagdag pa ni Secretary Lopez Santos III, 1/3 nung 2.99 million families ay nasa urban areas. Okay. 2/3 ay nasa rural areas. Pag hinahanap mo yan, yung urban areas, makita mo nasa informal settlements. Karamihan dyan, no? Or no permanent Oo, address. at saka yung mga nasa danger zone areas. Okay. Doon sila makikita. Sa rural areas naman, ito yung mga farming communities, fishing communities, and then yung mga indigenous peoples, yung nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas. So, madali itong ma-identify ng ating mga pamahalaang lokal. At ito rin yung sinasabi namin na dito natin pagsamasamahin yung ating mga programa. sa usapin ng kahirapan, nilinaw ng NAPC na hindi lang din nila ito binabase sa kita ng isang individual. Ang tingin niya sa kahirapan ay nasa 4 na dimension. No? Yung economic, nandun yung income, yung social, ecological, kasama yung environment, ano? And yung governance, yung participation niya sa pamamahala at sa community. Ganun yung pagtingin ng NAPC sa poverty. It's a 4 dimension, multi-dimension.
Lumalabas din sa datos na malaking epekto sa pamumuhay ng mga Pilipino ang sunod-sunod na pagtama ng kalamidad noong nakaraang taon. Ang mga datos natin, ang mahihirap na sektor ay yung mga katutubo, magsasaka, mga isda, yung mga nasa informal settlements, at yung mga workers in the informal sector, no? At tama ka na dagdagan pa ito ng mga sakuna at ang unang naapektuhan pag may sakuna ay yung mga mahihirap, no? Mas mahina yung capacity nila to cope with the disaster and calamities. Kaya yung mga sektor din na ito yung apektado, particularly yung nasa mga urban areas at yung naapektuhan sa Cebu, sa Davao at sa iba pang lugar. Patuloy din naman ang pagsisikap ng pamahalaan para tugunan ng mga ito. Ang subsidy naman natin ng ating pamahalaan ay meron din mga focus subsidies dito sa mga sektor na ito. Pero medyo yung impact ay kailangan nating pabilisin at hintayin. Medyo hindi ganun kabilis yung impact. Unlike yung nakapagtrabaho ka, meron ka agad immediate na income at mabilis kang magkaroon ng coping mechanism at makabili ng iyong pangangailangan. Katuwang dyan ang iba't ibang mga ahensya gaya ng Office of Civil Defense o OCD. Office of Civil Defense ang nangunguna dito pagdating sa National Disaster Risk Reduction Management. Meron tayong NDRRMC at ang secretariat dito ay ang OCD. Pagdating sa relief operations, nandiyan kaagad yung DSWD. Pagdating sa reconstruction, nandiyan yung DPWH. Nandiyan yung mga local government units. So doon sa NDRRMC framework natin, merong kanya-kanyang task ang bawat ahensya ng pamahalaan. Bahagi rin ng NAPSI ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Meron kaming sector sa NAPSI, yung Victims of Disaster and Calamities sector. And we are now working with the Local Disaster Risk Reduction Management Council para magkaroon din ng representation yung mga batayang sektor dun sa mga councils na ito. No? And nakita natin na yung pagtutulungan, mga NAPSI member agencies din ito ay nakapagbigay sila ng serbisyo. Of course, merong itong limitasyon in terms of resources, in terms of capacity. No? At yan siguro yung mga nakikita natin na tinutugunan, pinipilit tugunan ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Katunayan, tinututukan ng NAPSI ang koordinasyon sa mga pulisiya at pakikipagtulungan sa iba pang ahensya para mapababa ang kahirapan sa bansa. Ang NAPSI mismo bilang komisyon ay binubuo ng 27 national government agencies, 4 leagues of local government units, League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities, Liga ng mga barangay at saka ng 14 basic sectors. So yan yung mandato ng NAPSI kung paano yung mga concerns nitong mga grupo na ito, mga stakeholders na ito ay mapagsasama-sama natin para doon sa poverty reduction program. Naniniwala rin ang NAPSI na nakatulong ang kanilang mga programa sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga batayang sektor noong 2025. And in terms of program monitoring, nakita namin na itong mga batayang sektor na to ay naging partner din ng different government agencies for the implementation of the respective poverty reduction programs, particularly those involved in sustainable livelihood, job creation, and iba pang mga programa, no? Including yung mga programa ng DOLE, ng DTI, kasama yung mga batayang sektor dito na nagpapatupad. Kuminsan sila yung beneficiaries, kuminsan sila rin yung conduit ng program implementation. Mahigpit din ang kanilang pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. That's the role of the National Anti-Poverty Commission. Minomonitor namin ito and hindi lang yon, nagtutungo kami doon sa local government units. No? At one of our program with the Department of Interior and Local Government is for the formulation and implementation of local poverty reduction action plan. And we are looking at the local poverty reduction action plan as a convergence mechanism na doon magsasama-sama yung mga ahensya sa in-identify ng mga LGUs na focus areas and focus sectors na identified nila yung talagang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Tinitiyak din na walang maiiwan at mabibigyan ng boses ang lahat ng sektor. Habang iniimbita namin sa NAPSI yung national government agencies in the same manner, they also consult the NAPSI basic sector in their respective
agencies in terms of policy development and program implementation. Susunod sa On Assignment. Nagkaroon ng survey nationwide, isinama dun sa population survey ng 2024 at inalam doon ano yung pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Ngayong 2026, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. We are actually mandated to implement the Magna Carta of the Poor. At pag sinabi namin Magna Carta of the Poor, ito yung gusto namin itulak at ito yung dapat na nakukuha ng mga mamamayan at ito yung gusto namin na ma-achieve nila. Una, meron silang sapat na pagkain, available and quality food. Meron silang relevant and quality education. Meron silang tahanan. Meron silang trabaho at na-achieve nila yung highest standard of health. That's the 5 fundamental rights enshrined in the Magna Carta of the Poor. At yan yung gusto naming i-advance at yan yung gusto naming ma-deliver ng ating pamahalaan. Pinalalakas ng gobyerno ang iba't ibang industriya sa bansa para maiahon sa hirap ang mga mamamayan. Ang mga programa ng ating pamahalaan dito ay palakasin yung ating mga negosyo, palakasin yung mga industriya, magkaroon ng mga public investment pa, lalo na sa infrastructure, telecommunication, so that this will create employment and livelihood. Pinaiigting din ang pagbibigay ng suporta sa sektor ng agrikultura para matiyak ang seguridad ng pagkain sa bansa. Yung suporta dun sa agricultural and fisheries development ay programa din ng ating pamahalaan, no, para maayos din yung usapin ng pagkain. At yung livelihood, andyan yung mga DTI, yung TESDA, yung DOLE, maraming programa. So sabay-sabay itong ginagawa ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Multi-pronged ang approach natin. Sinisiguro rin ng gobyerno na aktwal na tumutugon ng mga polisiya at hindi lang basta-bastang nakasulat sa papel. Merong batas, yung pag-conduct ng community-based monitoring system, at ito ay ginawa na ng Philippine Statistics Authority. Doon sa CBMS na yon, ang tawag, ay nagkaroon ng survey nationwide, isinama doon sa population survey ng 2024 at inalam doon ano yung pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. This is 100% survey at ito yung inaanalisa ngayon ng PSA at dito ma-identify ano yung mga immediate needs. So ito yung may granular data. Pagka ito ay nagamit ng ating pamahalaang lokal, makikita na nila sino yung may hirap na pamilya, ano yung pangangailangan ng pamilya na yon. And in that case, mas ma-identify ng gobyerno kung ano yung mga responsive and relevant poverty reduction programs that are needed. Gagamitan din ito ng pag-aaral para gawing mas data-driven ang aksyon ng pamahalaan. Ito yung ibibigay ng PSA sa DSWD, yung data na ito, at yung DSWD ay ibabahagi ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama yung local government units para magsasama-sama na dito ang lahat ng national government agencies at dito pagtutuunan ng programa itong matutukoy sa community-based monitoring system. Kaya ito yung hinahanap din talaga natin. Bukod sa national government, kinikilala rin ang gampanin ng mga lokal na pamahalaan. Malaki ang papel ng mga pamahalaang lokal, no? Because of the devolution, marami ng devolved function sa kanila. Kagaya ng social welfare, nasa kanila na yan, yung agriculture, yung health, yung social services. Kaya yung sinasabi namin na pagtugon doon sa Magna Carta of the Poor, ay malaking role ang local government units. At doon sa batas na nag-create ng NAPSI at ng Magna Carta of the Poor ay nakalagay doon na ang lahat ng local government units ay may mandato na mag-formulate and implement the local poverty reduction action plan. Kaya yun naman yung dinisenyo ng NAPSI na itong mga poverty reduction action plan na ito ang maging convergence mechanism na kung saan magsasama-sama yung national government agencies, LGUs, private sector, development partners para magtulong-tulong on the ground kasi nandun yung labanan talaga sa communities.
Dagdag pa ni Secretary Santos III, Natutuwa tayo, buhay na buhay yung open governance mechanism sa Philippine government. Isa tayo sa pioneer niyan at bukas na bukas ang ating pamahalaan sa civil society organization participation in all levels. Na-observe natin yan down to local levels. And even at the regional level, merong mga regional interagency mechanism doon. Iniimbita rin yung mga sectoral ng NAPSI at mismong NAPSI Secretariat ay kasama doon. There are instances that the National Anti-Poverty Commission convened the Regional Interagency Poverty Reduction Committee at the regional level. At doon namin na-identify yung mga mas kailangan pang pagtuunan ng pansin at the regional level. at sa nilagdaang 2026 national budget, kumpiyansa ang NAPSI na mas posible ang pag-unlad ng bansa. Pinalaki ng ating Pangulo yung budget para sa edukasyon, para sa kalusugan, para sa social protection, para sa employment generation, agricultural modernization, fisheries modernization and production, food security. At yan po ay inaasahan natin na mas mapapabuti at mas mapapaunlad pa natin ngayong 2026. So umasa po tayo sa mas malawak na serbisyo ng ating pamahalaan para sa mga mamamayang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ana Zamora, on assignment. Ang paglaban sa kahirapan ay hindi lamang laban ng ating mga kababayang nasa laylayan. Paglaban ito ng pamahalaan at mamamayan upang sabay-sabay tayong umangat sa bagong Pilipinas. Magbabalik ang On Assignment. Salamat ko sa kuan mga among suporta sa PWD. Kauna-unahang bakery sa Pilipinas na pagmamay-ari ng persons with disabilities binuksan sa Davao City. Yan ang kwentong nakaka-good vibes, kaya Renz Barbarona, ibida mo! Mahigit 30 taon na sa mundo ng pagbibake si Eddie Umbao. Siya ay 57 anyos at residente ng Turil, Davao City. Ayon kay Eddie, likas o inborn ang kanyang kapansanang ortopediko, isang kondisyong dahilan kung bakit hirap siyang maglakad. Pero para sa kanya, hindi kailanman naging hadlang ang kanyang kapansanan para magsikap, magtrabaho, at magpatuloy sa buhay. Hi, sir! Hi, ma'am! Sa aming patuloy na panayam, ibinahagi ni Eddie na siya ay tubong Quezon Bukidnon, kung saan nagsimula ang kanyang kwento bilang panadero. Kalaunan, lumipat siya sa Turil, Davao City, bumuo ng sariling pamilya at doon ipinagpatuloy ang kanyang hilig at hanap buhay. Dahil sa mga pagpupulong, orientation, at iba pang aktibidad sa Barangay Dalyao, Turil, nalaman ni Eddie na may itinatayong panaderya sa kanilang lugar. Isang panaderyang nagbibigay prioridad sa mga persons with disabilities o PWD bilang mga manggagawa. Pwede ba akong sumama sa'yo papunta sa bake shop? Gusto ko kasing makita kung paano kayo nagbe-bake o naghahanda para sa mga ibibenta niyong mga tinapay. Pwede. Sige sir, tara. Matapos nating kumustahin si Eddie sa kanilang tahanan, sinamahan natin siya patungo sa panaderyang kanyang pinapasukan. 3:30 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Eddie. Kailangan niyang maagang pumasok para ihanda ang mga tinapay na ibebenta sa maghapon. Bisikleta ang kanyang pangunahing transportasyon. Araw-araw niyang ginagamit sa pagpasok at pag-uwi sa trabaho. Tinatayang 15 hanggang 20 minutos ang kanyang biyahe bago makarating sa bake shop. Abala na ang mga staff sa 3A's Bake Shop na ang ibig sabihin ay ability, access at advocate. Lahat ng nagtatrabaho rito ay miyembro ng PWD Association ng Turil. Si Eddie ay napiling master baker at supervisor na siyang nangangasiwa sa paghahanda at pagluluto ng mga tinapay. Ibinahagi niya ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Isang pagkilalang anyay bihirang maranasan ng mga PWD. Pero ngayon ay unti-unting nagiging realidad. PWD mo naman niya, namin may GC. Nag-teach sila sa kuha, magkabulo ko nga meeting sa gym. Mutong mungan hipod may kay
Kung say kasayuran makibalo pud ko. Malipay ko dako. Dako kay ko pasalamat sa akong presidente ma'am nga sa PWD nga nakatukod bisag bikiri diri sa Daliao. Pasalamat po mi sa mga PWD nga makatrabaho mi. Kung pampong PWD makatrabaho pud alang sa ilang gamiton ng matag adlaw. Nakilala rin natin ang iba pang miyembro ng 3A's Bake Shop, kabilang sina Chef Eileen Asilom, ang founder, president at manager ng panaderya, Eduardo Celiona, bakery supervisor at baker, Josephine Alcaria, cashier, at si Joel Husoy, bakery assistant. Si Joel Husoy, 42 anyos at may kapansanang ortopediko, ay aktibong tumutulong sa proseso ng pagbibake. Para sa kanya, malaking biyaya ang proyektong ito dahil nagkaroon sila ng disenteng hanapbuhay at dignidad sa trabaho. Si Ma'am Eileen may nagkuhan sa siya nagpakuhan ni. Amo lang siyang alalayan po para makuhan dyan ang kuhan ba. Puhon lambo among mga buhay negosyo para mga ubang mga PWD muati na tanan para sila po nasa lang na income. Salamat ko sa kuhan mga among suporta sa PWD. Unta among kuhan pangwarta dari Lambo. Ngayon naman, makikisali ako kina Chef Eileen, Sir Eddie at Sir Eduardo sa paghahanda ng dough para sa pagbebenta ng iba't ibang tinapay dito sa PWD Bake Shop. Tara, ma'am. Sige, ano po ba yung dapat unahin? Okay. Bago tuluyang magtrabaho sa bake shop, dumaan muna ang mga staff sa serye ng training at orientation upang masiguro ang kalidad ng kanilang mga produkto. Mula sa maingat na paghahanda ng sangkap, tamang paggawa ng dough, pagmamasa, hanggang sa pagluluto, bawat hakbang ay pinagtutuunan ng pansin. Maraming uri ng tinapay ang ginagawa rito, pero dalawa sa aming nasubukan ay ang cinnamon bread at choco bread, mga produktong araw-araw na inihahanda para sa kanilang mga customer. Sinisiguro ng mga staff na malinis, masarap at abot kaya ang bawat tinapay upang mas marami ang makinabang at makatikim. Siniguro ng 3A's Bake Shop na dumaan sa proper training ang kanilang mga bakers. Kaya naman makikita mo ngayon na madali na lang sa kanila ang paghahanda ng mga tinapay. Sa bawat pagbasa ng dough, kitang-kita ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga miyembro ng bake shop, hindi lamang para sa kanilang kabuhayan, kundi bilang inspirasyon sa buong komunidad ng PWD. Sa mahigit 500 miyembro ng PWD Association sa Daliao, dumaan sa masusing pagsusuri kung sino ang mapipiling maging bahagi ng proyekto. Ipinaliwanag ni Chef Eileen Asilom, Pangulo ng PWD Association ng Daliao at manager ng bake shop, kung paano nagsimula ang ideya ng panaderya. Ayon sa kanya, 3 taon ang lumipas mula nang ito'y isang pangarap pa lamang. Nagsimula ito sa simpleng pagtulong, sa pamamahagi ng harina sa mga kapwa PWD hanggang sa tuluyang mabuo ang panaderya. Okay, so when I signed up a contract with URC as Flour Ambassador, I was given like product support for flour. And so I was thinking na baka pwede ko siyang pamigay, or gawing part sa mission ko to help communities. Now, all these years I've been helping a lot of people. Nakaligtaan kong tulungan ng mga PWDs. So, nung time na naging presidente ako ng PWD Association ng Barangay Daliao, isa sa mga plano ko talaga magtayo ng sustainable na program or project para sa kanila. Para yung mga PWDs, hindi na talaga aasa dun sa ayuda lang, no? So they can make money on their own. Just like me, nakakagawa ko ng maraming bagay, so I would like to inspire them to do it. So yung mga flour ko, may napupuntahan na. Okay? So yun yung isang reason why I really want to put up this bakery. Number one, I want to be the first. This is the first bakery
owned and managed by the PWD Association. So as you know, we have more than 500 na PWDs sa Barangay Daliao. And they own this business. And this is a legacy that I can, leave with them. And I thank my sponsors also for, trusting me, giving me the products na pwede kong ilagay dito din sa bakery. Since I'm a partner of iStack, International School of Technology, Arts, and Culinary in Davao City, so ako yung nagka-calibrate ng mga recipes nila. And whatever flour that I'm bringing in, yun ang ginagamit. So, as I'm helping them, they also wanted to be of help to me. So, dahil ako, hindi ko naman pwedeng dalhin ng komisary ko sa Barangay Daliao. So, ang school mismo ang tumulong sa akin to bring the ovens and everything. So, we conducted training and seminar, like a workshop, para turuan sila to make the premium breads. So, the first time we had 30 PWDs, may naka-wheelchair, merong mga putol lang mga braso, walang kamay, but they were able to come up with their produce after the training. And so, parang nag-birth in na yung, parang pwede na may bakery, ganyan. But, the problem is, syempre, when you want to put up something, kailangan talaga planuhin, di ba? And it entails a lot of money also to put up one. But the good thing is, the barangay council has approved that yung aming, parang, di ba, may tinatanggap na 1% na, parang help sa atin from the ERA. So, sabi ko, what if, yung budget, hindi nilang ibigay as rice or parang perang pamigay, but what if we will just put up a bakery? Kasi may nagte-training na. Yes. And so we had another session. So parang, sige, from cakes, mga breads, ganyan. Until such time na sabi ko, ready na kami. And so that's why, andyan na sila. Tinanong din natin si Chef Eileen tungkol sa kanyang bisyon para sa kauna-unahang panaderyang pag-aari at pinatatakbo ng mga PWD. Well, the 3A's Bake Shop, since this is the first bakery owned by PWDs, I am looking forward that there will be more of the 3A's dito sa Toril, Davao City, or sa buong Davao City mismo, or the whole Philippines. We can expand, no? With my expertise, with the company that I am with, as an ambassador, parang yun yung parang pinaka-love kong gawin for the community, for the company to give back to the community. So, hindi lang 3A's, baka ibang name na, then we can also help some other barangays kung gusto nila, then I'm just here. Luzon, Visayas, Mindanao, sige, punta niyo lang ako, I will help you. Malaki rin ang naging suporta ng Barangay Council ng Daliao sa pamamagitan ng tulong pinansyal at paghahanap ng maayos na pwesto para sa bake shop. Yes, we started with the construction of the bakery. No? Di mo ito magsugod. Actually, gamay rin kayo siyang portion of lot. Nakaingon kong this is not enough. So we need a big space. So that is why construction-wise, the barangay 100% ang support, and even the council, pasalamat kayo sila. Grabe kayo ka-supportive para sa kuha. And financially, yes, na ang support sa council. Kaya nakita mo ko nga kaning klase sa sektor sa ato ang komunidad, ang labi na ang PWD, kinahanglan yun o dako nga pagtagad. Kay knowing na pag-mention PW palang daan, so they were not recognized sector sa ato ang community. So in my administration, I promise them na you will be recognized, then whatever your plans, na ako 100% na mutabang or musuporta sa inyo. I encourage other barangays and even kung abot man sa Pilipinas, I encourage them to give support para sa ato ang PWD. Because they were not dili sila ang tao nga dapat na to i-ignore, no? Dapat sila ang tao tagaan na itong importansya. Because despite of their disability, they were talented in some other ways. So, kailangan yun yung suporta nila. And of course, if they want to copy the program, the projects of the Barangay Daliao, Chef Eileen, and even I, willing mo tabang or mo tudlo
kung giunsa pagmugna ang proyekto nga first bakery sa PWD. Noong Disyembre 2025, opisyal na binuksan ang bake shop, dinagsa ng mga bisita at sinuportahan ng komunidad. Ngayon, mas dumarami na ang nakakakilala at tumatangkilik sa kauna-unahang panaderyang pag-aari ng mga persons with disabilities sa Barangay Talyao, Turil. Siyempre, hindi tayo aalis sa bake shop na ito kung hindi natin titikman ang kanilang produkto. Ang unang kukunin ko ay ang mamon. Tara, tikman natin. Ang sarap! Bukas ang panaderya mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa bawat tinapay na ibinibenta rito, makikita ang sipag, talento at determinasyon ng mga PWD na patunay na kakayahan ang dapat makita, hindi kapansanan. Umaasa ang asosasyon na magsisilbing inspirasyon ang kanilang proyekto hindi lamang sa Davao City, kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Dahil ang bake shop na ito ay higit pa sa isang negosyo. Ito ay simbolo ng pag-asa, pagtanggap at pagkilala sa kakayahan ng mga persons with disabilities. Pinatutunayan ito na walang imposible sa mga pangarap at sa pagbibigay ng matatag na kabuhayan para sa ating mga kapatid na may kapansanan. Ako, si Renz Barbarona, para sa On Assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalaga magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Kasama na mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon. Ako po si Maan Macapagal. On Assignment.